Lumayo na ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard, ngunit may panibagong barko na naman ang pumalit sa pagbabantay kahapon ng Philippine Coast Guard pasado alas 3 ng hapon. Kahapon nang umalis ang Coast Guard ng China na may number 5901 pero pinalitan ito ng CCG 3304. Mas malaki pa rin ang naturang barko ng China Coast Guard na may habang higit 100 metro kumpara sa 83-meter na BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na nakabantay roon. Ulig na monitor ang CCG 5901 95 nautical miles mula sa coastline ng Zambales, habang ang pumalit na CCG 3304 naman ay tinatayang 65 nautical miles ang distansya. Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang patuloy na pagbabantay at pagtataboy sa anumang barko ng Tsina na iligal ang pananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Department of Migrant Workers nagbabala laban sa mga tinatawag na third country recruitment na naglipa na sa social media. Ang naturang scam mahigpit ng binabantayan ng kagawaran at iba pang ahensya ng pamahalaan. Si Bien Manalo sa sentro ng balita. Isa ang 38 taong gulang na si alias Liza sa muntikan ng mabiktima ng tinatawag na third country recruitment scheme. Tubong South Cotabato si alias Liza at dating overseas Filipino worker sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Pero dahil sa naranasang pagmamaltrato sa amo, napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Dinaduraan niya po ako, yung amo ko. Kasi yung time na po, sinaktan na talaga ako ni madam, yung hinampas ako niya. Tsaka hinampas ako sa kamay, tapos ginanon niya po ako. Kasi dinaraan niya ako. Minsan po na matumba ako sa floor kasi wala akong pahinga eh. Hindi naman ako hayop para ganunuhin nila. Dahil sa matinding pagod, nagkaroon siya ng heart enlargement o abnormal na paglaki ng puso. Kaya lumapit siya sa Department of Migrant Workers para magpasaklolo na makuha ang mahigit 1 buwan niyang sahod na hindi na ibigay. Gusto ko lang po yung makuha yung pinaghirapan po namin sa Saudi. Nagtrabaho kami ng maayos, tapos ginanon kami. Wala naman kaming ginawang mali doon. Bagamat hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa kanyang amo, minabuti niyang hindi patulan ang alok na trabaho sa Dubai ng kanyang kaibigan. Alok nito ang dobleng sweldo na kinikita niya sa Saudi. Natatakot din ako baka yung nakita ko sa TV po baka mangyari din sa akin. Kaya hindi po ako nagpadala sa emotion ko na pupunta. Iniisip ko na lang po na makauwi ako ng safety. Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino worker laban sa tinatawag na third country recruitment schemes na naglipa na sa social media. Ito'y kasunod ng napaulat na ilang Pilipino ang naaresto sa Nigeria dahil sa cybercrime, economic sabotage at immigration violations matapos silang dalhin doon gamit ang tourist visas na hindi maaring gawing work permits. Tayo din, pwede ka nakipagtunayan sa ating law enforcement para makikip yung mga communities sa Maynila, alala, para OFW dyan na hindi magduda sa kaharapin na tao nagre-recruit sa inyo. Dapat siguro na rin ang employer, residence ng OFW. Nakikipag-ugnayan na rin ng DMW sa mga otoridad para matigil na ang ganitong klaseng online scam na bumibiktima sa mga OFW. Paalala naman ang ahensya sa mga nais magtrabaho abroad na maging maingat sa mga alok na trabaho abroad at sa halip ay magtungo sa mga DMW Accredited Recruitment Agency para maiwasang mabiktima ng mga mapagsamantala. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.